Brothers and sisters in the Lord, magandang hapon po sa ating lahat. Inyong kapatid, Brother Noe Dura, pastor noon, katoliko na ngayon. Magsasama sa inyo sa mga sandaling ito para sa pagninilay sa katotohanan. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, bless this program by the power of the Holy Spirit as we go deeper in our Catholic faith and stand for the truth in your gospel and in your word. This we ask through Christ our Lord. Amen. Father, Son, the Holy. A reading of the Gospel according to Luke. Before all this happened, however, they will they will seize and persecute you. Murag anoin ko ng isang Bible, parang hindi ko mahirapan ako sa Bible na ito. Sorry ha. Medyo umandar ang aking mata, mga kapatid. Hindi ko makita yung litra. Luke chapter 21 verse. Basahin natin na, pasensya lang tayo mga bro. Verse 12. Before all these things takes place, however, you will be arrested and persecuted, and you will be handed over to be tried in the synagogue and be put to the prison. You will be brought before kings and rulers for my sake. This will be your chance to tell the good news. Make up your minds ahead of time not to worry about how you will defend yourself, because I will give you such words and wisdom that none of your enemies will be able to refute and contradict what you say. You will be handed over to by your parents and brothers, your relatives, and your friends, and some of you will be put to death. Everyone will hate you because of me, but not a single hair from your head will be lost. Stand firm and you will save yourselves. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Parang umandar ang aking mata, kailangan ako ng reading, no? So, ang ating ebanghelyo ngayon is talking about the persecution, no? The coming persecution of Christian. In the past, mayroon tayong tinatawag during the
Protestant Reformation, and also uh, Islamic crusade about the persecution by sword, no? So during the time the persecution by sword was very rampant during the reign of King Henry VIII, when King Henry VIII proclaimed him as the head of the Church of England, all Catholic loyal to the Pope will put to sword, to death, kill. No, yun ang nasa kasaysayan during the reign of King Henry VIII in 1535. So, during also the Reformation, during John Calvin also executed many Catholic in Geneva, those who will become loyal to the Pope, no? And during the Islamic crusade, the sword, no, the war against Christian was very rampant. In our time, it's not anymore a sword but word, no. We Catholic are always persecuted by different accusation of non-Catholic. So maraming nagsabi ba, sabi nila, maraming nagalit sa aking mga post. Ingon ako sa Bisaya, basta gani manaot sa Katoliko, kana sila sulugoon Diyos demonyo, iyan na kay Satanas. No, ako as a Catholic preacher, as a Catholic defender, alangan naman og moingon ko nga kaning sigig daot sa Katoliko gikan sa Ginoo. Gikan gina sila sa yawa. The time ang usa ka preacher, ang usa ka mangangaral, ang kaniyang mga post Facebook puro atake sa Katoliko paninira, hindi sila yon galing sa Dios. Galing yon kay Satanas kasi ang isip ni Satanas is to destroy. John chapter 10 verse 10, no, Jesus came in order to give us life and abundant life, but Satan came to steal and to destroy. So ang purpose ni Satanas is siraan, no, distraction. Sister Mel, Sister Rose, brother, hindi ko maklaro yung pangalan mo bro kasi parang umandar aking mata ngayon. Hindi ko kasi mag 51 na ako. Nangailangan ako ng reading glass. Kaya maraming galit. So sa mga nagalit, anong gusto ninyo? Na magsabi ako na ang mga ngaral na araw-araw naninira sa Katoliko galing sa Diyos? Anong ini-expect ninyo sa ating mga kapatid na pastors? Sa inyong paninira laban Santo Papa, laban kay Mama Mary, laban sa mga santos, mag-comments kami na galing kayo sa Diyos? Kaya karapatan namin na aming payuhan ang aming mga kapatid na Katoliko na huwag tayong makikinig sa mga ngaral na araw-araw naninira sa Katoliko kasi 100% sila ay galing kay Satanas. Basta paninira na galing yung kay Satanas. Kaya tayong mga Katoliko, we have to put it in our mind. Tulad kahapon, mayroong sister na nagsabi, pwede ba daw siya mag-join sa Bible study sa isang born again? Wala man daw relihiyon doon. Ano ang mangyari sa iyo? Mabrinwas ka doon sa kanilang aral na walang relihiyon. No? Kasi ang purpose nila, bakit inuulit-ulit nila na walang relihiyon na makaligtas, hindi importante ang relihiyon. Kasi ang purpose nila para ma-discourage ka sa relihiyong Katoliko at magpabinyag ka sa kanila, magpamember ka doon sa kanila. O kung totoo na ang relihiyon ay hindi importante, bakit sila nagtatag ng kanilang relihiyon? If religion is not important, brothers and sisters, why they keep on registering their religion left and right? Magsabi sila na hindi religion ang kanilang rehistro sa gobyerno. Ano nakasulat doon? Kung magpunta ka sa Security Exchange Commission, anong nakasulat? Mayroong form doon, fill upan mo. Kung anong irehistro mo? Business corporation? Anong irehistro mo? Political party o religious organization? Natural, ang kukunin mo is religious. Yung form, mag-register ka ng religion. So, ngayon, tatanggihan mo na hindi ka nag-register ng religion kasi ang religion hindi makaligtas. Ano man yun ang pinipirmahan mo doon? Anong pinipilapan mo doon sa SEC? Business corporation? Or political party? Or religious organization? Kaya dapat
sa pagparehistro mo pa lang sa religion mo, and then sinasabi mo na ang organisasyon mo hindi religion, bakakon na ka. Bakakon ka na. Ang taong bakakon, impyerno na nanae. To pareho rin sa Badista ba nga ang ilaha nga napo kasugo sig balik-balik ang gituman ginilang napulo kasugo adlaw ipapahulay. Pero ang usa ka sugo nga ayaw pamakak, sige silag pamakak. Kay ilag yung iduo, ilag yung ipugos nga ang nagtukod sa Sabadista si Kristo. Makabalo man ta sa kasaysayan nga ang nagtukod sa Seventh-day Adventist si Ellen G. White sa tuig 1863 sa Amerika. So dapat kung ikaw tao ka nga you are honest and really speaking for the truth, bakit hindi mo kaya yung tanggapin? Bakit hindi mo kayang isabi na totoo naman ang nagtatag talaga simbahan namin si Ellen G. White? Kasi sa mga taong alam sa history na si Ellen G. White ang nagtatag, ngayon ipipilit mo na magsabi ka si Kristo ang nagtatag, talagang anong tingin namin sa mukha mo? Bakakon ka. Instrumento ka ni Satanas. Ano man? Sa pagsulti pa lang nimo nga ang Sabadista si Kristo ang nagtukod, bakakon ka na. Niya ka na espiritu sa pagkabakakon, gikan din na sa Ginoo, gikan man na sa yawa. So sa diyang na makaka, imong ilad-ilad ang mga tao, no? Ilipat-lipat nimo ang mga tao, do you think malangit ka ana? Bisa pag unsa ka professional. Nag-eskwela ka og 5 years course, pero gitun-an nimo ang pagpamakak, gitun-an nimo ang palusot sa pamakak. Mabisan pag si Ellen G. White ang nagtukod sa Sabadista 1863, ipalabas nimo sa mga tao nga si Kristo mo ay nagtukod. So unsa man na siya, bakak dili. Pag ingon sa napulo ka sugo nga dili ka mamakak, bakakon kay. Di ba? Niya karon magsigitag pangdaot sa Katoliko, gitubag lang nato. Kay wala man gyud untay mo fight back, wala may retaliation kung walay magsigi og daot. No? Unsa man ang pangdaot nato sa mga Sabadista, kanang ato ang pagpangdaot nga ang Santo Papa kuan 666, ang Domingo adlaw sa yawa, ang Sabado adlaw sa Ginoo. Wa ka makuyapi ana. Tungod lang sa imong pagpromote sa Sabado, imo nang magpataka na kag istorya nga ang Domingo iya yawa. Unsa man naghihimo sa Ginoo ang 7 ka adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Maghimo day siya adlaw nga para sa yawa. Natural kanang 7 ka adlaw iya na sa Ginoo. Dili na iya sa yawa. Pero tungod lang kay nakuanta na nayabag ta sa Sabado, naturiring ta, na disorder ang atong utok kay mura na gipakaginoo na to ang Sabado, muna maghimo-himo tag istorya nga ang Sabado iya yawa, ang Domingo ang Sabado iya Ginoo, ang Domingo iya yawa, ang Sabado balaan, ang Domingo daotan. Di ba? Mga utok yun nga mga naidiprensya mga igsuon. Kay ilang maging ipugos, kay lagi ang ilang wali nakasintro lagi sa Sabado mo ginang ilang simbahan, Seventh-day Adventist Church, dili sila Christ-centered. Saturday-centered sila Nakasintro sila sa Sabado. Sa karitula pa lang, Seventh-day Adventist Church, dili si Kristo ang sentro. You are not Christ-centered, you are Saturday-centered. Di ba? So muna akong punto din nga moingon ta nga akong gipos nga mga Katoliko. Ayaw mo paminaw anang mga sigig daot sa Katoliko, no? Ang mga iglesia ni Kristo, nagbuwa ilang baba og daot sa Katoliko, mga Sabadista, mga dating daan, kay kana sila, wala na sila laing tuyo, aron tamnan ang imong kasing-kasing gunahuna o kasuko batok sa Katoliko. Kanang ilang mga preaching, they are trying to plant hatred, negative in our mind and heart against the Catholic Church. That is the very purpose. So kung ma-appeal ka silang Bible study, kung sa may mo makuha, makaigswik baka nga, tudluan kanila og maayong butang, dili. Tudluan kanilang mga diskarte, mga lipat-lipat, aron ikaw, musugod ka pagkasuko sa Katoliko, pagkasuko sa Santo Papa. Bible study ang kanilang ang Santo Papa, mo'y nagdala sa 666. Ang Domingo, marka ni Satanas ni Satanas. No? Muna nga, moingon ta, baka kita kanitag Sabadista, magsigpang daot sa Katoliko, ibutang kasabot na gyud ta, sa naong palang makita nato nga di gyud espiritu sa Ginoo ang naa sa ilaha. Espiritu gyud demonyo.
Niya kini sila gibutaan. Munang ako mubarog gyud ko diri sa ako ang live karon nga basta magsige na ganig daot sa Katoliko, iyang ginasyawa. Kamo, kung moingon mo nga naay nagsigdaot sa Katoliko gikan sa Ginoo, bahala na mo. Basta ako nagwarning ko sa mga Katoliko nga magsige na ganig daot sa Katoliko, kana nga maguwali magsige na ganig daot sa Katoliko, iyang ginasyawa. Dili na iyas Ginoo. Ayaw pagbasa ng iyang mga argumento diya kay ang gusto nila musunod ka sa ilahang kuan pamaagi. Ila kang ituyok-tuyok nga ang Santo Papa Biril 666, ang Domingo iyas yawa, no? Ang Sabado iyas Ginoo, nabuang na. Kanang 7 ka adlaw gihimo na sa Ginoo, may ihatag din niyang Domingo siyawa. Muna nga kining mga utok sa mga sabadista nga mga preacher, way labot na mga sabadista nga tarong, giyak-an na gini sila siyawa, no? Makita na to ilang mga naong impierno mangyod, no? Dili gyud ka makaingon na dinhi si Attorney G1 Paisiones, magandang hapon attorney. So muna ako moingon ko nga mobarog gyud ko. Nabitang mo diri nga bro, ang nag-Bible study na mo diri pastor. Kay Bible raman ayaw pagkumpiyansa ana. Kay ayaw pagtuo nga i-lead ka ana to love the Catholic Church. Karon prinsip pa na nag-establish man na siya prinsip diya sa imuha, no? Kana nga maguwali pero hinahinay ka na dadon niya ngadto siyang sikta. Muna at ako mo stand yun ko. Na may mga pastor karon nga pwede manawag. Unsa may akong kuan nga manawag nimo? Makiistorya nimo. Nga kabalo naman ko nga kahinti ka sa demonyo. Ang imong trabaho puro pangdaot kay Birhen Maria, puro pangdaot sa mga santos. Okay lang unta, mo balance ta kung gi-apil og daot si Judas, si Pilato, si Herodes. Okay na siya kung gi-apil pagdaot sila si Pilato, si Herodes, si Judas. Pero ang imong istorya puro lang si Maria imong gidaot, ang mga santos imong gidaot. No? Wala gani kagadaot nila ni Herodes o ni Judas, ni Pilato nga grabe ilang pagsakit sa Ginoo. So unsa day tawag nimo? Sabadista ka nga preacher, moingon di ay ko nga Katoliko nga gikan kas Ginoo, gikan gikas demonyo. Ug di ka makabuot ana kung muna akong pagtuon nimo nga ikaw gikan ka sa demonyo. Basta gani ang espiritu pagpangdaot na si bang Katoliko, likay na demonic na. Mo bitan ang daghang kay Katoliko karon na scam. Na-convert sa Pentecostal, na-convert sa born again, kay maminaw man. Na-convert sa iglesia, maminaw man. Asa may kaluwasan na ng iglesia ni Kristo nga si Kristo tao, si Manalo anghel. Nabay apostolis gawali sa una nga si Kristo tao, si Manalo anghel. Is there any apostolic preaching that support that Manalo is angel? Teknik lang na ni Manalo paggawas niya. Para ilang i-promote dunay confidence sa mga tao nga ang nagtukod sa iglesia ni Kristo dili basta-basta anghel. Muna akong punto karon kahaponon nga ako dili ko mo give up. Napay usa dinhi mga Katoliko, gitabangan ko sa mga Katoliko nga ayaw bro, iampo na sila, ayaw pag-ingon ana. Say ako dili ko muuyon anang iampo. No, I have to fight, I have to defend. Ako mga kaigsuonan, ako lang isulti sa inyo, daghang kay kog amigong pastor. Kay wala man ako gitanggal akong membership sa Lumbia Councils of Churches sa Cagayan. Kauban gyud ako mga pastor. Ginan ako ang mga pastor nga kung naara mo dili mo manghilabot sa Katoliko, amigo ta. We can eat together. We can love together. Pero the time nga imong ipanawong nimo sa kuha nga magdaot-daot ka sa Katoliko na mabungkag yun ato ang panaghigalaay. Magpinasayloay kita ani kay mabungkag yun ato ako maluloy mutabang na. Kamatinabangon akong mga pastor mga igsuon. Kay sa una sa pastor pa ko, maluoy kong mga pastor I'm helping pastor sa pastor. Kabalo ang mga pastor ana. Sa Cebu pa ko, unsa akong kamaluluyon sa mga pastor. Pero sa pastor nga magdaot sa Katoliko, mabungkag yun atong panagigalaay. Ngano man? Wala naman kay respeto. Ako gadaot ba ko nimo? Gitubag lang nako ang imuhang mga isyo. Ginabdala ko ang mga pastor atong miaging meeting sa Lumbia. Ginan ako sila nga, ako basta pastor pa, diha social media, basta mo daot gani sa Katoliko, birahan na ba yun nako? Birahan gin nako. Kung maadto sa kong balay, mag-away gin ming duha.
Mag-away giming duha. Kay nga naman, manghilabot man ka. Dili man kumutingog digwa kag panghilabot niya. Ang uban tong kaigsoon ng Katoliko nga very liberal, ayaw ana bro, iampo lang na bro. Bro, napay isa diri nga nagmisis bitin taasa. Nga dili na murag lain naman imo sinultian karon bro. Oh. Unsay lain nagitubag na to na ilang pagpanaway sa Katoliko, alangan naman kana na sa social media nga sigdaot sa Katoliko ingnon nimo nga gikas Ginoo, gikan na siyawa oy. Katungod na ko na right na ko na nga muhatag og kanang kanang analysis, no? Katungod na ko na nga mo discern kay ingon man ang 1 John chapter 4 verse 1 i-discern ang mga espiritu. Mo man akong discernment. Anyone na will attack the Catholic Church is not from God, from demons. They are demonic, mga brothers and sisters. Kaya kung totoo kang mag-uwali, unsay gisugo sa Ginoo sa Matthew 28 verse 19 to 20, iwali ang maayong balita, no? Iwali ang maayong balita, brothers and sisters. Kaya kanang ilang pagpangdaot sa Katoliko, maiba ng balita. Unya kung pa-explainan nimo dili maminaw kasi sila'y magbuot. So unsa may naa nila? No? Demonyo. Kaya ang demonyo dili man maminaw. Explainan nimo nga ang among gihatag sa mga larawan binirisyon dili adorisyon. Wa man na kabalo ng mga pastor kung say binirisyon o adorisyon. Sila may magbuot. Ano ikaw may magbuot di mga Katoliko? So dili na siya gikan sa yawa. Dili na siya gikas Ginoo. Klaro na kayo nga motivated by the enemy gikan gyud demonyo. So muna ako bugat yung sinultian mga igsoon. Pero sa mga pastor, daghang kayo amigong pastor sa Paranaque. Daghang kayo amigo diri. President sa usa ka Bible College din sa Metro Manila, amigo man mi. Amigo man mi, mag-istorya man mi. Pero kung ikaw ipamuka nimo sa kuha nga imong ingnon nga ang mga larawan namo amo ang simba kay giludhan niya i-explainan ka di ka maminaw, ikaw gikas demonyo. Kay nakabalo naman ka, dapat maminaw ka sa Katoliko kay ang official ni ana nga interpretation na sa Katoliko dili ikaw magbuot, no? Niya pagkatapos sa magkuha sila kuman sila sa ako nga kanang kuha na ka kanang hait kay kasinultian. Hait kay atong gisulti ang kamaturan. Alangan naman og munyo ko nga kining mga nagsigdaot sa Katoliko buntag mo comments pa ganiko. Nako bro, pasayloan lang gyud ko kay maana ko ba pasayloan lang ko kasi akong pagtan-aw nimo, no? Akong discerning nimo. Demonyo gyud ga kabayo nimo. Manay ko sa mga pastor. Dili Espiritu Santo ka kabayo nimo kay dili na ka maminaw sa amuang explanation. Demonyo na gyud ang nagkabayo nimo. So dili gyud ko muto nga ikaw sinugo ka sa Ginoo, sinugo ka sa yawa, sinugo ka ni Satanas. Ako dili ko mapugong-pugong istorya mga igsoon. Nay makatoliko dinhi nga ni kalitlag kausab kuan pa nagdawat pa og enthronement sa Divine Mercy. Niya karon magsigi nagdaot kay mo lagi na balik-baliko niya wala ang purgatorio, wala ang purgatorio, hindi man ka maminaw. What is purgatory in the wisdom of the Catholic Church? Purgatory is God's justice and mercy. Nga kadtong mga nakasala nga sa binyal nga sala bisan tuod sila mamatay apan sila pagaputlion hangtod makabot nilang pagkamataro nga may gikinahanglan nga aron makasulod sila sa langit. So ang purgatory is God's justice. Kay dugay kay ka alagad sa Ginoo o niya nakasala ka, iimpierno di ka. Kanang argumento sa mga ato makaigsunan nga mga anti-Catholic brothers and sisters nga kanang langit rag impierno. Kung namatay ka nga way sala ditso sa langit. Kung namatay ka nga naay sala ditso ka sa impierno. Ang pangutana kinsa may namatay karon nga way sala? So impierno tanan. Kinsa may maka-assure dinhi? Who can assure na matay siya nga way sala? So kung na siya ang paninindigan nga kanang kung mamatay ka nga naay sala, impierno ka. Niya kung mamatay ka nga walay sala, ditso ka sa langit. Kisa man rin na makapasalig diri nga bisag pastor siya nga ako makapasalig ko nga mamatay ko ako'y sala. Kisa makapasalig ana.
Wala. Bisan pag unsa pa imong reliyon. So asa man ka padulong, di pa ingon kas impierno, kay wa may maka-assure nga, kisa may maka-assure ron diribi nga namamatay siya nga way sala. Muna nga ang purgatory is the state of cleansing. Those who died in God's grace and friendship and are not perfectly purified, they are assured of their eternal salvation, but after death, they will undergo purification until they will achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Catechism number 1023. Kadtong namatay sa grasya o pagpakihigala sa Dios, sigurado na sa ilang kaluwasan, apan sila pagaputlion human sa ilang kamatayon, hangtod makabot nila ang pagkabalaan, nga maoy gikinahanglan aron makasulod sila ngadto sa langit. Ang simbahan mitawag nining maong katapusang pagputli nga purgatoryo. So kay namatay maka sa pakigigala sa Dios, Lord, pasaylo ako. Dying in God's principle. Lord, sorry, patay rin ka. You die in God's principle. Namatay ka sa pagkikigala sa Dios. Busa aduna kay kaluwasan. Muna explanation sa Catechism. Apan kay daghan man kag mga nahimong sala, apan namatay ka sa pagpakikigala sa Dios, pagaputlion ka human sa imong kamatayon, hangtod makabot nimo ang pagkabalaan nga maoy gikinahanglan aron makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang mga pagputli, pinaagi sa santos nga misa. Muna mo din ang pare nga mo kanta din ta nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan kaluy kami. Kinsa mga sala atong giamputan ng sala sa buhi, sala sa patay. No? Lamb of God who takes away the sins of the world. Anong klaseng kasalanan? Sa atin lang? No. Sins of the world. Kasalanan sa lahat na buhay pa at kasalanan sa lahat na patay na. We are begging the Lord, nagpakiluoy ta sa Ginoo nga iyang limpyuhan ang tanang kasalanan. Kisang kasalanan? Sa nagsimba diha? Dili. Sins of the world. Wala magyon sins of the Catholic. Sins of the living. Wala tayo yung sins of the living Catholic in the world, but sins of the world, brothers and sisters. No? Muna diha ang atong gibarugan, mga igsuon. Muna kaning mga laing tinuuhan, grabe ang demonyo nga nagkabayo nila. No? Bisan kanin ni Iron ni Cummins, so dila nato isulti angan, masakitan sila. Kaya nga naman, inigtanaw na to, demonyo mangyod. Anyone that will attack against the Catholic Church is motivated by the demons. O dili lang motivated, gipuy-an gyud sa yawa mga igsuon. Muna'y prangka-prangka. Munang kita mga Katoliko, dili ta maminaw sa mga wali, sa mga laing tinuan, magsigdaot sa Katoliko, kay kini sila mga ahente ni sa demonyo. They are agent of the demons. Ibutang na to na sa itong una-una, di na to pasakon sa itong balay, kay hilig na ba kayo ni sila mga mag-Bible study ta Brad, mag-Bible study ta Tir. Hilig kayo na sila. Kay pag abot nimo dito sa imong balay, hinahinayan din kanila daot sa atong pagtuong Katoliko. Munang ikaw Brad nga na dili Katoliko ni sulod karon diri ani nga page, no? Sa naong pa lang nimo daan, you are motivated by the demons. Sa imo pa lang sinultian. No? Kay nasakitan man ka. Ang demonyo nasakitan mo kisi-kisi. Dili na nato isulti personal ang mga pangalan, kay i-generalize na lang nato. Makabalon man sila kinsa sila. Anyone that will attack the Catholic Church is from the demons. Kay ang trabaho sa demonyo is to destroy. John chapter 10 verse 10, the works of Jesus Christ is to give us abundance, life, no? Jesus comes to give us abundant life. And the demon comes to steal and to destroy. So the mind of that demonic agent of Satan is to destroy the Catholic Church. Basta mind gani to destroy the Catholic Church, mga kapatid. That is from the enemy. Kaya nga hindi ako takot na magsabi sa inyo ngayon, mga Katoliko natong kaigsuunan, nga dili ta maminaw kay kining mga nagpangdaot sa Katoliko, mga bakako ni sila,
Niya kung kini sila'y pasultion, kita pa'y bakakon. No? Kay na mislead man ni sila sa demonyo. Demonic naman ni ilang hunahuna. Pero bisan pa sa paggamit ni Satanas ni ining mga tawhana karon nga sigig atake sa Katoliko, dili gayod mapukan ang Katoliko. Ngano man, kay gisaad sa Ginoo nga bisan pa ang kamatayon dili makapukan sa iyang simbahan. Busa kini sila, mga matay na lang ni sila, bro, kamong sigdaot sa Katoliko, mga angu-anguhon na lang mo, dili mapukan ang simbahang Katoliko. Mamatay ka na lang, no? 100% the Catholic Church will remain. Mao na ang nahitabo sa history. Kadtong mga tao nga sigig pangdaot sa Katoliko, nangamatay na lang, nakalabira na lang, pero ang Katolikong simbahan nagpabilin. Mao na nga we trust in the promises of Jesus in Matthew 16:18, na even the gates of hell shall not prevail against my church. Kaya nga, sa atin mga brothers and sisters, nanindigan tayo. Na sino mang mag-atake sa simbahang Katoliko ay galing sa demonyo. They are motivated by the demons because the mind of the demons is to destroy. Tingnan natin ang Zechariah chapter 3. Di ba? Habang ang pari na si Joshua nakatayo sa kanang lugar sa templo, nakatayo rin si Satanas para i-accuse ang pari na si Joshua. Also Satan standing at the other side of the temple to accuse Joshua the priest. So what is the work of the demons according to the Bible? Zechariah chapter 3, to accuse, no? To make accusation. O ito ang ginawa sa mga bakakon ngayong mga ibang relihiyon. Puro accusation against sa Catholic Church. Kaya that is my point. Na dapat mga Katoliko hindi tayo yung magsabi yung mga taga-ibang sita. Basahin mo ang Lucas chapter, wag kang susunod. Wag kang makikinig sa tinig ng demonyo. No? Kasi the demons, Satan will also use verses in order to mislead us. Pareho sa Matthew chapter 4, no? Gusto niya na according to the scripture also says, no? Gamitin siya ng mga scripture. So itong mga anti-Catholic, master ito sa scripture, i-mislead kanila. Kasi mga sila ahinti sila ni Satanas. Mga brothers and sisters, magbantay ta sa mga Katoliko ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito sila. Pag ang kaharap nila Catholic faith defender, pag magsalita, no? Grabe, no? Demonyo ka, puta ka, ganun sila. Pero kung ang kaharap nila mga Katoliko sa membro, yung mga walang kaalaman, punta na doon, mag-smile, yon, di ba? No? Sa ating isang anti-Catholic nandito ngayon, no? Pag mga Katolikong walang hanaw, mag-Bible study tayo. Bible study tayo, para lukuhin ka namin. Dala-dala ng mga bigas, sardinas, ganun ginagawa. No, kung ang iba man hindi nagdala-dala dyan, pero mga brothers and sisters, we have to be careful na manindigan tayo sa katotohanan, hindi tayo makinig. Pag magsabi yung mga anti-Catholic, yung mga manirais Katoliko, basahin mo dyan sa huwag kang susunod, huwag kang makikinig. Kasi tinig yun sa demonyo. That is the voice of the demons. Kaya maraming Katoliko ang na-scam, maraming Katoliko ang naligaw dahil nakikinig sila, ginamitan sila ng Biblia. Kaya may point dito, brothers and sisters, wag nating entertainin. No? Kasi pag entertainin natin yan sila, matutuwa yun sila. Pati dito sa ating live, papasok yun sila. Wag mo silang pangalanan. Kasi mas matuwa sila kung pangalanan sila i-entertain, basa-basahin mo yung mga istorya nila, wag mong entertainin. Kasi alam na natin na ahinti yung sa demonyo, entertainin mo. So wag mong entertainin. Kaya sa akin, bakit bro hindi mo banggitin yung mga pangalan sa pastor? Hindi. Kasi kung banggitin mo sila, matutuwa ang demonyo. Wow, binigyan na ng atensyon. Ididma natin yan sila. No? Ididma. Kaya yung papunta ako sa mga iba't ibang lugar, ko sila, masalubong. Dinididma ko. No? Yung mga Jehovah's Witness, nakatayo doon, mamimigay ng libro.
doon ako dadaan sa pinakamalapit. Pero dadaan ako no, pero dinididma ko sila mga kapatid. Kaya itong mga anti-Catholic na galing sa demonyo, no? We have to be careful in these people. Kasi matagal na silang ginawa nila, kasi yung isang anti-Catholic na naninira sa Katoliko, pag namatay yon, no? Mag-transfer yon doon sa kanila. Kaya marami mag-comments na sila, no? Masaktan na sila, mag-comments na sila. Kaya we have to be careful to these people. Kaya this afternoon, brothers and sisters, no? Patuloy tayong manalangin na manindigan sa katwiran sa katotohanan, at ang aking payo, huwag tayong makikinig sa mga anti-Catholic kasi sila ay sugo ng demonyo, mga kapatid. Pag sila magbigay sila ng sitas, bersikulo, basahin niyo dyan, patunay na mali ang Katoliko, huwag ninyong sundin. Kasi kahit na salita ng Diyos yon, pero ginamit sa ahinti ng demonyo. Okay? Pareho lang yun na, ano yun, sandata yun sa gobyerno, Armalite. Ginamit na sa rebuildi. No? Ang mga, kasi naagaw nila, patay ka. No? Kasi naagaw nila ang mga baril sa gobyerno. Nag-ambush sila sa mga military, inagaw nila ang mga baril sa gobyerno. So kahit na baril yun sa gobyerno, nandiyan na sa kamay nila, matamaan ka. Kaya itong mga anti-Catholic, nasa mukha pa lang, impyerno na talaga, mga kapatid, na palaging naninira sa Katolikong simbahan, mukha pa lang, no? Impyerno na talaga, brothers and sisters. Kaya pag magsabi sila ng verse, huwag mong susundin. Tulad dito, sa ating nag-comments, bigay-bigay ng mga verse, huwag mo yang sundin. Kasi yan, strategy niya yan, diskarte niya yan, gagamitin niya ang Biblia para ka madala sa kanyang argumento. Pero actually, ginamit lang niya ang Biblia kasi si Satanas mismo sa Matthew chapter 4, gumamit din siya ng mga verses para ligawin si Jesus. Kaya ngayon, pag itong basta naninira na sa Katoliko, mga kapatid, tingnan mo yung mukha, sa demonyo yan. Sa mukha pa lang, demonyo na talaga. Basta manira sa Katoliko. Hindi yon gikan sa Panginoon. Hindi yon galing sa Panginoon. Galing sa demonyo. Kaya wag kayong maniwala. Maraming tumawag sa akin ba? Hindi ko sinasagot. Sobrang galit nila. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi ako gustong makiusap sa ahinti sa demonyo. Takot ka? Bakit matakot ako? Iniiwasan ko lang ang ahinti sa demonyo eh. Di ba? So, kaya ngayong hapon, dapat, no? May kanimo ingon ang mga laing tinuan ba? Naghukom ka, Nui. Naghukom daw ko, pero sila ang number 1, gabuwa-buwa lang ilang baba o panghukom sa Katoliko. Gabuwa-buwa ang baba ba? No? Panghukom sa Katoliko. Naisa ka pa sa ginaabi ni mo, pastor, mutanaw bita ko sa imo nga kada adlaw ka daot sa Katoliko, daot kay Maria, daot sa mga santos. Ang ako bitang iniktanon ko sa imong naong, no? Dili na ko makita ang Ginoo, si Satanas may akong makita. Siya, suko siya sa kuwa. Unsay buot nimo ipasabot? Ano masuko man ka sa kuwa? Gusto nimo nga makita nako ang Ginoo sa imong naong, nga wa man ako nakita ang Ginoo sa imong naong, Satanas may akong nakita. Kay once magsikag daot sa Katoliko, usa na kailhanan, palatandaan mga igsuon nga iya na siya sa demonyo. Kay ang gusto sa demonyo mabungkag ang Katoliko. Sila yung mupuli ang mga sikta niya. Kanina ba mga sikta, mga igsuon, di na ba ni sila magkasabot? Puro ni sila gabit-bit og Biblia, pero magdebate ni sila, mag-unay ni sila debate. Kay nami ila-ilang mga interpretasyon. Manang gabungis-ngis sila mga naong ani nila ba? No? Sige atake sa Katoliko, pero sila mismo di magkasabot. No? Paistoryahan mo sa Katoliko, murag mga sikinsa. Manang, kita mga Katoliko, manindigan ta. Kung naikatoliko mo ingon nga, kani sila gikas Ginoo, na problema kay na nimo. Basta kita isip mga Katoliko nga nanindigan sa katotohanan, makita ginato, basta sigig pang daot sa Katoliko, iya na sa yawa.
no? Kay ingon man din sa John chapter 1 John chapter 4 verse 9, i-discern ninyo ang mga espiritu kung gikan ba sila sa Ginoo, gikan sila sa Yawa. Niya ako, inig-discern ako nimo bro, nga nagsig comments karon kay gikan man ka sa Yawa. Alangan naman na ininguman ang 1 John chapter 4, discern every spirit kung galing ba sila sa Panginoon sa demonyo. May discernment galing ka sa demonyo eh. Di ba? So, may karapatan ka bang magsabi sa akin na baguhin mo yung discernment mo? That is my discernment. No? Kaya, mo na nga, ay mo padala ka na mag-ana-ana sila nga, unsay meaning sa purgatorio? Unsay meaning sa sacrament? Ayaw mo pag kuyog anak kay diskarte nila na. Unsa may asa man diha mabasa sa Biblia, ayaw mog tubag. Kay kana wala na sila nangitag kamatuoran, no? Nangita na sila bikil. Nakuha ninyo? No? Nangita na sila bikil, nangita na sila problema, wala na sila nangitag kamatuoran. So kung ma-discern mo na naghanap ng bikil, no? Naghanap ng problema, naghanap ng away. What's the reason of answering his question? Hindi siya naghanap sa katotohanan eh. Naghanap siya ng away. Kaya wag mong sagutin yung anong meaning sa Katoliko. Sundin mo siya. Wag kang makinig sa kanya kasi alam mo na ahinti siya sa demonyo. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi ang ginawa niya, ikot-ikutin ka lang niya. Okay? Ikot-ikutin ka lang niya kasi ginamit na siya ni Satanas. Kaya nga mga kapatid na naninira sa Katoliko, ilagay ninyo sa isip nyo, ilagay niyo sa puso nyo na ginamit na kayo ni Satanas. Akala niyo si Lord ang nagamit sa inyo? In your dreams. Dreams lang ninyo yun. Pero put it in your mind, when you start to attack the Catholic Church, to attack the saint, to attack Mama Mary, ang atakihin mo sana yung mga si Pilato, si Herodes, no? Magkomentaryo ka kay Caiphas, kay Anas, yung mga nag-persecute kay Jesus. Ang ginawa mo, ang palagi mong sinisiraan si Maria, ang mga santo, no? Yung mga kriminal hindi mo sinisiraan. Kaya ilagay mo sa isip mo, pag araw-araw ka nang naninira sa Katoliko, ito ang isipin mo na ilagay mo sa isip mo na galing ka na kay Satanas. Si Satanas na ang nagmotivate sa iyo, no? Masakit man ang katotohanan, pero dapat tanggapin mo 'yan. Kasi ma-discern namin mga Katoliko, kahit na ako, ma-discern ko, galing na talaga sila kay Satanas din. Ang bibig nila nandyan daw sila sa kamatuoran sa imong itlog. Imuharan ng una-una nga nakas kamatuoran pero actually nakas demonyo. Kaya mga brothers and sisters, huwag kayong maniwala sa kanila talaga. Huwag mong papasukin sa bahay ninyo kasi pag magpasok yun sila sa bahay ninyo, makontaminate na ang bahay ninyo. Kasi ang kanilang mga isip sinakyan na talaga ni Satanas. Kuha ninyo? So, ikaw ngayon, anti-Katolika, puro ka paninira sa Katoliko, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. No? Pagtingin mo sa mukha mo sa salamin at masabi mo na, tama talaga ang sinabi ni Brother Nui, hindi talaga ako sa demonyo. Ginamit ko lang ang Biblia para pangsira sa simbahang Katoliko. Di ba? Ahinti ka sa demonyo. Basta mag-umpisa ka na panira sa Katoliko, ilagay mo yun sa isip mo, ahinti ka na sa demonyo. No? At kung ang akala mo na lingkod ka sa Diyos, nagkamali ka. No? Panaginip mo lang yon, kapatid, na naginip ka kasi mismo
no? Linoko mo na ang sarili mo, no? Linoko. Imagine ka, grabe sila manira sa Katoliko pero sila mismo hindi magkaintindihan. Sino maniwala? Oh, sila mismo grabe makapanira sa Katoliko pero sila mismo hindi magkaintindihan. Dating daan, hindi magkaintindihan sa Iglesia. Adventist, hindi magkaintindihan sa Jehovah's Witness. Pero silang lahat, nagkakaisa sila sa pagsira sa Katoliko. Pero kung sila na ang pag-usapan, hindi sila magkakaisa. Kasi, anong sinasabi dun sa 1 Corinthians chapter 12 verse 17? Iwasan ninyo ang pagkabahagi kasi sa demonyo sila. Hindi ba ninyo yan nabasa? Kayong mga hindi Katoliko, ang pagkabahagi ay sa demonyo. Ikayo ang nagkabahagi. 40,000, ano kayo? Denomination. Anong sabi dyan sa Romans, sa 1 Corinthians? Iwasan ninyo ang pagkabahagi. Kasi yung pagkabahagi, hindi yung galing sa Diyos, galing yung sa demonyo. Ikayo, nagkabahagi kayo. Magkakaisa kayo sa pag-atake sa Katoliko, paninira sa Katoliko. Pero kayo mismo, sarili ninyo, hindi kayo magkakaisa. Oh. Kaya dyan ninyo makita na demonyo talaga kayo. No? Basahin natin ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 17, no? Na hindi ito istorya. No? Basahin natin ang sinasabi dito sa 12:17 ng 1 Corinthians, no? 2 Corinthians. Basahin natin ha. Para bago ako magtapos, sabi niya, istorya lang ni Brother Noe. Hindi. Sabi dito na sa 17, brothers and sisters, ng 1 Corinthians, na iwasan ninyo ang pagkabahagi. Na ano kaya, bakit kaya na ito ay nabanggit, no, sa Biblia? Sabi ng nahirapan ako sa aking pagkuhan sa aking mata ba, no? Kasi dapat maano ko yung aking antipara. No, iwasan ninyo ang pagkabahagi kasi sila ay hindi galing sa Diyos. So if the spirit is already division, no, brothers and sisters, is you have to distance from these brothers, no, na causing division in our community. And the cause of division in our community ay talagang mga brothers and sisters, itong mga taga-ibang sikta, no? Sila ang mga taga-ibang sikta. They are the cause of division na may sari-sariling mga interpretation sa kanilang mga pagbasa sa Biblia. Because of that, they are misguided, no? Tinitingnan ko tong 17. I urge na ako so magbili na ako ng reading glasses, brothers and sisters, para hindi ako magkaano sa aking verse. It is in last portion of 2 Corinthians. Apostle Paul 12:17 sinasabi, iwasan ninyo ang pagkabahagi, no? Shun from any division because those people are doing these things are not from the Lord. So kaya, mga brothers and sisters, no? Papati itong mga pastors, alam namin kasi sa pastor pa ako, nabasa ko rin to, no, sa kababasa sa Biblia, na maglayo kayo sa sarili ninyo, distance yourself from those causing division in our community because they are not serving the Lord, no? They are not serving their own, no? Their own agenda of life, no? Para dadami yung mga madala sa Katoliko, lalaki-laki rin ang koleksyon, mga kapatid, no? Malalaki-laki ang koleksyon sa 10%. Alam ko to, no? So itong mga causing division in our Christian faith, itong mga hindi Katoliko, no?
Kaya manalangin tayo na sa ating paglingkod sa Panginoon, hindi tayo magpaligaw sa kanila. Kasi sa mukha pa lang nila, kung makita ko yung mga hindi Katoliko, mga kapatid, makita ko, hindi ko talaga ma-feel ang presensya ni Lord. Presensya talaga sa demonyo, no? Ang makita natin sa kanila. Kaya sa hapong ito, let us put ourselves in the presence of the Lord at sana marami pang mga hindi Katoliko ang magbalik loob sa simbahan. Ngayon dito sa Metro Manila, mayroon tayong mga tinatawag na orientation, nagbibigay tayo ng mga talk sa mga nagpasya na magbalik sa simbahang Katoliko. Kaya sa mga anti-Catholic dyan, no, ilagay ninyo sa isip ninyo na the time maninira kayo sa Katoliko, no, na iyon ang patunay na ikaw ay isang lingkod ng demonyo. At saka kayo, pag-usap-usap muna kayong mga hindi Katoliko para magkakaisa kayo kasi nakakahiya naman, ang kapal naman sa mukha ninyo na palagi kayo naninira sa Katoliko pero kayo mismo hindi magkakaisa. Ha? Kayo mismo hindi kayo nagkakaisa. No? Ang kapal sa mukha ninyo na palaging naninira sa Katoliko pero kayo mismo hindi nagkakaisa. Sana maawa kayo sa sarili ninyo na akala ninyo ligtas kayo. Walang kaligtasan sa inyo mga kapatid. Kayong mga anti-Catholic. No? Pero maraming mga hindi Katoliko na mabait, may respeto sa Katoliko, kaibigan natin sila. Pero itong mga demonyo na mga puro paninira sa Katoliko, dapat harapin natin sila. Kaya yon ang aking paninindigan, basta maninira sa Katoliko, sakay Satanas na yan mga kapatid. Mukha nila, kumakapal na lang sa paninira sa Katoliko, sila mismo hindi magkaintindihan sa kanilang mga doktrina. Bakit? Demonyo na kasi sila eh. At one of the spirit of the demons is division, cannot agree each other, puro mga magaling sa Biblia kasi sila mismo mga ahente na ni Satanas. Kaya mag-careful tayo. Pero sa mga hindi Katoliko na may respeto tulad sa mga UCCP, mga Methodist, we respect them. No? Anglican, Orthodox, we respect them. Pero sa mga naninira sa Katoliko, dapat harapin natin sila. No? Harapin natin sila, isabi natin na para sa amin, ahinte kayo sa demonyo. You cannot change our mind. You cannot change what we believe about you. You are an agent of the demons according to our assessment, according to our discernment, as the Bible commanded us to discern every spirit in 1 John chapter 4. At yun ang discernment natin. Anyone that will try to destroy the Catholic Church is from the demons. At huwag kayong makinig sa kanila yung magsabi na correct interpretation sila. No? Paano ka magiging correct interpretation? Ahinte ka sa demonyo. Isip mo lang yun ang ang akala mo lang yun na ikaw ay correct interpretation yung sinabi mo sa Biblia. Pero sabi nila, mga kapatid, itong mga ahinte sa demonyo, aangkinin ba nila? Hindi. Wala namang nag-angkin dyan na demonyo ko. It is a discernment. Tayo mga Katoliko makadiscern. Basta naninira na simbahang Katoliko sa mahal na Birhen Maria, sa mga santos, they are an agent of Satan. Kaya bro, no? Sana magsisi ka para may kaligtasan ka diyan sa paninira mo sa Katoliko, no? Talagang impyerno ka talaga, no? Sabi nila na naghukom ka ba? Wala eh. Ang kana siya assessment na siya kay pwede pa man magsisi sunod bulan, sunod tuig, maghinulsol, imalangit ka. Pero kung mapabilin ka diya sa imuhang pagwali sa sayop, no? Then asam di ka padulong adto ka sa impyerno. Ano man, imong giguba ang gitukod sa Dios ang simbahang Katoliko. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, sa hapong ito, we ask you to bless all of us viewers that belongs to the truth. And those also anti-Catholic, we pray for their realization by the power of the Holy Spirit ng kanilang mga kasinungalingan, Panginoon, ay buburahin mo, you will destroy in the mighty name of Jesus. Lalo na sa mga anti-Catholic ngayon, sa aming viewer ngayon, Panginoon, na nandito na para sa kanya naniwala siyang ligtas siya pero hindi pala.
Naniwala siya na correct ang kanyang interpretation, ngunit linigaw lang siya ni Satanas. Kaya, discern namin, Panginoon, na lahat na naninira sa simbahang Katoliko ay hindi galing sa iyo, kundi galing kay Satanas. Yun ang aming discernment, as you have commanded us to discern in 1 John chapter 4 verse 1. At na-discern namin, Panginoon, na ang mga taong ito ay galing talaga sa demonyo. Ang kanilang pagkabahagi, ang kanilang pagtayo ng maraming mga relihiyon, more than 4,000 religion. Alam namin hindi ito galing sa iyo kasi you establish only one church. Sabi mo kay Pedro, so I say to you that you are Peter, upon this rock I'll build my church. Church only, not churches. At sa pamagitan ng kanilang disobedience sa mga taong ito na parang ginamit nila ang Biblia to justify sa kanilang aksyon na talagang nandyan sa katotohanan, sa ang justifying sa kanilang pagtayo ng kanilang religion sa pamagitan ng paninira sa Katoliko, i-justify nila na kaya nagiging kaanib sila sa religion na yan, natatag ng tao kasi ang Katoliko ganito. They try to justify of their demonic action. Kaya sa hapong ito, Panginoon, patuloy kami nanindigan sa katuwiran at katotohanan na ipaglaban namin ang simbahang Katoliko na itinatag mo. Tulad sa nangyari na ang daming mga gustong pabagsakin ng simbahang Katoliko sa mga nakaraang panahon, ngunit namatay silang lahat, na natili pa rin ang simbahang Katoliko. At itong mga anti-Catholic ngayon na nag-view sa video na ito, sigurado na ang nangyari sa mga anti-Catholic sa nakaraang panahon na namatay sila sa kapaninira ngunit nanatili ang simbahang Katoliko, it will also happen to us by the power of the Holy Spirit. So sa hapong ito, we commit everything to you in your mighty name, O Jesus. At alam namin na ikaw mismo ang magdipinsa sa simbahang Katoliko kasi for almost 2,000 years, sa daming mga taong gusto pabagsakin ito, na natili itong nakatayo kasi ikaw mismo ang tumupad sa iyong pangako na kahit ng pintuan ng kamatayan ay hindi makapapanaig sa simbahang Katoliko. Sana hipuin mo ang mga puso sa mga taong ito. Maintindihan nila na ang Katoliko ang simbahang iniingatan mo, ang simbahang itinatag mo, at ma-realize sila na yung kanilang kinabibilangan ng mga denominasyon, tatag lang ng tao. Walang utos sa Biblia na ang kanilang mga founder magtatag sa kanilang mga sikta, kundi alam namin ito ay utos ni Satanas para ang simbahan na itinatag mo magkaroon ng kaaway, magkaroon ng magbatiko sa kanya na mismo nangangaral sa Biblia, ngunit ginamit lang ang Biblia para sa kanilang sariling kapakanan, para makakoleksyon ng mga 10% sa kanilang sariling pamumuhay. At alam namin sa araw ng paghukom, Panginoon, mananagot ang mga anti-Catholic na ito. Mananagot sila sa araw ng paghukom, and they will stand in the presence of your judgment day at magtanggap sila sa hatol na ayon sa kanila. Kami naman dito simbahang Katoliko naniwala na tatanggapin namin ang buhay na walang hanggan kasi sabi mo sa John chapter 6 verse 53 to 56 na ang aking katawan ay totoong pagkain, ang aking dugo ay totoong inumin. Sinong kakain sa aking katawan at inom sa aking dugo may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling mga araw. Kaya we put our trust in your promises, in your holy word, na sinong kakain sa iyong katawan in the Eucharist, in the sacrament of the Eucharist, nangako ka na may buhay na walang hanggan at bubuhayin sa huling mga araw. At itong aming mga kapatid, Panginoon, na palagi naninira sa simbahang Katoliko, sana Lord, darating ang panahon, hipuin mo yung mga tinawag mo sa kaligtasan, pagpadala ka ng liwanag sa kanilang mga isip upang sila rin ay makapagbalik sa katotohanan. We ask this with the intercession of all the saints, the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating mga anti-Catholic. Sana mahipo ang puso ninyo at magbalik kayo sa katotohanan. Alam ninyo na wala talaga kayong kaligtasan dyan. God bless.